Meron tayong mga tips at babala sa pagliligo. Okay? Mahilig ba kayong maligo na masyado mainit na tubig? Pwede ba to? Actually, may mga medical condition na dapat mag-ingat sa pagliligo. Like, mahina ang puso, mahina ang baga, mataas ang lagnat mo, pwede ka ba maligo? At mamaya, ituturo ko din sa inyo, 10 bawal gawin bago ka maligo. Okay? Yung mga bawal gawin, yung bagong exercise. O pwede ba maligo? Mapapasma ka ba? Sasagutin natin lahat yan. Unahin natin muna yung 6 na medical condition na dapat mag-ingat. Kung meron kayo nitong 6, ingat tayo habang naliligo kasi pwede ma-aksidente, pwede lumala. Number 1, mataas ang lagnat. Pwede ba maligo? Para sa akin kasi, sasabihin ng medical science, pwede maligo kahit may lagnat. Pero sa akin, kung medyo mataas yung lagnat mo, 39, 40, talagang may trangkaso, baka mas maganda punas-punas muna. Tsaka kung may lagnat tayo, hindi rin maganda ang hot water. Kasi mainit ka na eh. Tapos masyado pa mainit yung tubig mo. Lalong tataas yung temperature, lalo ka madidehydrate, lalong bibilis yung puso mo. Eh may lagnat ka, mabilis na ang puso mo. So hindi maganda. So maligo lang kung medyo mababa na yung lagnat mo at pwede medyo malamig lang yung tubig. Dampi-dampi lang, ganyan. Kung pwede, punas-punas muna. Okay? Ingat kung may fever. Number 2, ito. Mahina ang puso. Heart failure. May sakit sa puso. Pwede ba maligo? Actually, pwede maligo. Kaya lang, yung mga may heart failure, mahina ang puso, dapat mag-ingat. Kasi, ang paliligo, nakakapagod. Hindi nyo alam, parang exercise yan. Yung lalo na sa atin, di ba? Siyempre, sa mga mahirap na lugar, balde, tubig, tabo. Eh, mahirap magtabo, ha? So, magtatabo ka, very strenuous yan. Alala ko sa pasyente ko, eh. May pasyente ako may heart failure, napagaling ko na siya. Kaya lang, medyo matigas ang ulo. Tinigil niya yung gamot niya. Oo, nag-praise the Lord, eh. Hindi ko alam, eh. Sabi ko, tuloy mo lang. Ay, gusto niya hinto yung gamot eh. Magaling na daw siya. So, nung hininto yung gamot, medyo humina yung puso. Tapos, kinuwento na lang ng anak niya sa akin, naligo daw nung alas 4. Nakita nila, nagbubuhos. Pagkaligo, hindi na nakalabas. Namatay na dun sa banyo. So, bakit? Heart failure, napagod habang naliligo. Kaya, ingat. Tapos, habang naliligo, minsan, sarado pa pintuan, sarado bintana, ang init-init. Hihingalin yung pasyente doon, delikado. Number 3, yung mga may low blood pressure. Mababa ang blood pressure, pwede ring mahilo, matumba, habang naliligo, pwede bumagsak. At bukod sa low blood, delikado rin yung paliligo. Di ba rin, pag tayo mo, baka dumilim yan. Delikado rin yung high blood. Okay? High blood, napakainit sa Pilipinas, tapos nagbubuhos ka, pwedeng tumaas yung blood pressure, pwedeng ma-stroke. So, very low blood and very high blood, ingat din sa paliligo kasi parang mabigat na exercise yan. Number 4, yung mga may sakit sa balat. Okay? Lalo na yung may eczema. Yung mga eczema, sugat-sugat, may mga minsan psoriasis, may mga ganyan. Pwede maligo, kaya lang, wag hot water. Kasi yung mga sugat-sugat natin, tapos naligo ka na mainit na tubig, lalong mangangati, lalong mamumula, at lalong lalala yung sakit. Mas gusto ng mga skin condition, mas malamig na tubig. At minsan, kung maraming sugat-sugat, parang hindi rin maganda mababad sa tubig. Baka lang magsugat, mag-infection lalo habang naliligo, lalo na kung madumi ang tubig, di ba? Nasa bathtub ka, nakalubog, di ba? Lalong lalala yung mga infection natin, masisira yung balat. Number 5, may respiratory problem. Mahina ang baga, may emphysema, sobrang paninigarilyo, may tuberculosis, may hika, exposed sa air pollution, mahina ang baga, di ba? Mababa oxygen nila. So, pag naliligo sila, sarado ang pintuan, kulang sa hangin, tapos mainit pa yung tubig, pwedeng mahirapan huminga. So, ingat din. Baka may mangyari, biglang matumba, biglang hindi makahinga, delikado, di ba? Tulad na sabi ko sa'yo,
Sakit sa puso, sakit sa baga, delikado, baka mapagod. Kaya ang tip ko nga habang naliligo, pwedeng maglagay kayo ng silya na plastic para at least nakaupo. Kasi mahirap magpunas ng paa. Paano ka maglilinis ng paa ng binti habang nakatayo? Mahirap yan sa senior. Yuyuko pa kang ganyan. Pag yuko, baka mahilo tayo. So, dapat may silya. Tapos, maganda nga may hawakan yung may handle, yung banyo para stable. Tapos, yung tapakan, kung pwede, may rubber. Pag senior na, maganda may rubber mat. Kahit isang paa mo nakatapak sa rubber mat, kasi pag naliligo, minsan pag tayo, basa, madulas baka maganon matumba ba? Ma-sprain, matumba, delikado. Mabilis na mabali ang buto, ang tuhod natin, ang hip fracture, very common sa CR, ang hulog, very common sa CR, ang bagok sa ulo sa tiles, very common yan sa CR. Ang daming kong pasyente ganyan nangyari. So, ingat sa ligo. And number 6, yung mga bagong opera. Bagong opera, new surgery, may open wound, may infection. Paalam nyo muna sa doktor kung pwede na maligo, baka hindi gumaling yung sugat. So, yan ang mga pag-iingat kung meron kayong sakit. Ngayon naman, ito mas interesting to. 10 bawal gawin. Dapat natin pag-ingatan na huwag gagawin bago maligo. Ano itong mga bawal gawin bago maligo? Actually, hindi naman totally bawal, kaya lang baka mahirapan lang kayo pag ginagawa nyo ito. Number 1, eating a heavy meal. Kumain ka ng marami, dami mo kinain, ilang platong kanin. Tapos pagkakain mo, ligo agad, hindi po maganda. Kasi pagkakain natin, karamihan ng dugo pupunta sa tiyan para ma-digest yung kinain mo, pupunta sa intestine, di ba? Para matunaw. Paano kung maligo ka, gagalaw-galaw ka? Siyempre, di ba, pag naligo ka na mainit, so yung dugo mapupunta dito, mapupunta sa muscle mo. So, magkukulang sa tiyan. So, pwedeng bumagal ang digestion, pwedeng sumakit ang tiyan, pwedeng hindi matunawan, pwedeng maimpatyo. Mapangit ang feeling. Hintay mo na 30 minutes, 1 hour after eating, bago maliligo. Number 2, sobrang exercise. Pagod na pagod ka, nag-basketball, di ba? Tapos, ligo agad. Siguro kung atleta ka o sanay ka, mga bata, kaya mo siguro maligo. Di ba? Init na init ka, kaka-exercise, tapos maliligo ka, either malamig, di ba? Kaya nila siguro kung bata ka. Pero, sa mga senior, sa mga may edad, sa takot mapasma, okay? May pasma ba o walang pasma? Basta, pag pawis na pawis, pahinga muna. Hayaan mo muna medyo mag-cool down muna yung katawan. Yung init muna mawala. Magtanggal muna ng medyas, pahangin muna. After 30 minutes, 1 hour, tsaka na maligo. Kasi yung temperature ng katawan mainit Tapos maligo ka pwede ka maligo, mainit-init din. Kaya lang, mas maganda cool down muna. Parang wag mo lang gulatin yung katawan mo. Pagod siya, mainit siya. Hayaan mo muna transition bago maliligo. Okay Eating a heavy meal, strenuous exercise, intay mo na 1 hour bago maliligo. Number 3, paggamit ng mga electronic device. Ito common sense. Cellphone, radyo, o TV, laptop. Naku, naka-charge kayo. O, paano kung yung cellphone naka-charge, nanonood ka, naliligo, nahulog yung charger sa bathtub, baka makuryente tayo, hindi na tayo mabuhay. Delikado, Electronic device, wag mo nalagay sa banyo, baka makuryente. Number 4, malakas uminom ng alak at naglalasing. Okay, lasing na lasing, maliligo, hindi po maganda. Kasi pwede ka matumba, unstable ka pag lasing, and isa din, dehydrated tayo. Pag uminom ng alak, dehydrated. Number 5, smoking. Okay? May iba naninigarilyo bago maligo, habang naliligo. Siyempre, hindi maganda smoking. Lalo na kung may lighter ka, baka may masunog ba dyan. Number 6, ito tip lang naman, number 6, pag-apply ng lotion. Yung iba, naka-lotion na bago maliligo, mali po yun. Kasi sayang yung lotion mo, tsaka baka hindi mo makuskus maigi. Ang dapat gawin, ligo muna, tuyo muna. Okay, pag open na yung pores sa katawan, bago tayo mag-a-apply ng lotion. So, lotion after taking a bath, hindi before. Number 7, nagwa-wax. Di ba? Nag-aahit.
nagse-shave, di ba? Ako, pa nagse-shave, madalas masugat dito, may sugat dito, o nagwa-wax ka sa panas, nasusugat, tapos maliligo ka. So, medyo open ang pores, baka ma-irritate, baka mag-infection, kung doon ka magpupunas-punas bagong shave, di ba? Baka masugat. Number 8, yung overexposure sa init. Yung galing ka sa init, di ba? Sa labas, ang init-init, tapos ligo agad, siguro baka ma-dehydrate ka, di ba? So, inom muna ng tubig. Marami sa atin kasi, mapapansin nyo naligo, mainit ang panahon, di ba? Usually, mapapawisan ka pa habang naliligo ka. So, very dehydrated ka. Pag ihi mo, madilaw na madilaw ihi. Dapat, drink water first. Lagi ko sinasabi, uminom ng sapat na tubig, 8 to 10 glasses of fluid or water in a day para pagkaligo, hindi tayo dehydrated. Number 9, very important sa senior, wag kaligtaan ang safety tips. Diba? Sinabi ko maganda may silya na plastic, may handlebars, may plastic mat. Dapat ready na yun rin yung mga gamit mo bago maligo. Diba? Wag din saradong, yan ang pahirap pag senior, sarado pintuan, sarado bintana, baka hindi makahinga. And number 10, wag magmamadali, no rushing. Diba? Bago maligo, dapat kompleto na gamit mo. Kompleto baro, bathrobe, sabon. Hindi yung kailan maliligo, oy, wala yung sabon, wala yung gamit. Nako, lalabas pa, basa pa yung paa. Baka doon ka pa matumba, doon ka pa ma-aksidente, diba? So, ayusin mo maigi. Siguraduhin, ready na para pagkaligo mo, ready ang katawan, ready ang gamit para hindi magkasakit.